Ay, magandang araw po mga kababayan. Bigyan ko lang tong reaksyon, itong mga naging pahayag ni Senator Dante Marcoleta na kung saan nagsasalita po siya na kesyo anytime aarestuhin na daw siya, anytime kukunin na daw siya dahil sa mga kasong isinampa laban sa kanya ayon kay Senator Dante Marcoleta. At ika pa niya nga, ito daw mga kasong mga ipinel daw sa kanya ay mga gawa-gawang kaso para laban sa kanya. Kung matatandaan po natin, mga kababayan, noong mga nakaraan nagsalita si Dante Marcoleta na tungkol dito sa tinanggap niyang pera na nagkakahalaga ng 75 million peso na kung saan siya mismo po ang nagsasalita. At siya po ay nagpapatunay na inamin niya na siya ay tumanggap. Ngayon po, ang pagkakaalam ko po, pag isa kang empleyado ng gobyerno, ikay nanunungkulan sa gobyerno, ay bawal kang tumanggap ng regalo o kahit anong bigay sa'yo. Bawal. Kasi, conflict of interest, ika nga. Sabi nga nila, walang magbibigay sa'yo ng ganong kalaking halaga nang walang hinihinging kapalit sa mga darating na panahon. 75 million is 75 million. Sino ang magbibigay ng ganong kalaki ng ganon-ganon lamang nang walang hihingiing kapalit? At ito po ay hindi po gawa-gawang kwento. Siya po mismo ang nagsalita na kung saan tahasan niyang inamin po yan, national news, national interview, at sa kanyang mga posting. Ngayon, masasabi po ba na ito ay gawa-gawang kaso laban sa kanya? Eh kung siya po mismo ang nagsasalita, ibawal nga po yan. Pero, siya man nagsabi. Abogado po siya. Dapat alam niya po yan. Pero minsan, ika nga, kahit anong talino mo, minsan, nawawala ka rin sa wisdom dahil sa sobrang bilib mo sa sarili mo. Ganyan, minsan ang mga taong matatalino. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdideliver ng napakaraming mali-malitang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon, ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan po mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika.
Ang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin, upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong. Kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro ang hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit, dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Kamakailan, pahayag ni Dante Marcoleta na siya ay aarestuhin na anytime ay tila isang pamilyar na eksena sa sarswela ng politika sa Pilipinas. Isang klasikong pagbabalat kayo bilang biktima upang makuha ang simpatya ng publiko. Ngunit sa likod ng kanyang mga marahas na salita at tila kawalan ng takot, may mga katotohanan hindi maitatago ng kahit anong drama o palabas. May basihan ang kanyang mga kaso, hindi gawa-gawa lamang. Una sa lahat, dapat pabulaanan ang naratibo ni Marcoleta na ang mga kaso laban sa kanya ay pulos gawa-gawa lamang ng kanyang mga kalaban sa likod na sa politika. Ang batas ay hindi gumagalaw nang walang ebidensya at pagkakataong ito ang pinapatibay ng ebidensya. Nay nagmumula mismo sa kanyang sariling bibig. Siya mismo ang nagsiwalat sa publiko ng kanyang naging overspending noong nakaraang eleksyon, kung ano ang isang opisyal ay tahasang lumabag sa batas ng COMELEC ukol sa limitasyon ng gastos sa kampanya, hindi panggigipit. Ito ay simpleng pagpapatupad ng batas. Ang pag-iyak ng political harassment ay isang mabilis na palusot upang takasan ang pananagutan. Pabulaanan din natin ang kredibilidad ng tinagurian Blue Ribbon Hearing na pinangunahan nina Marcoleta, Mike Defensor at Alan Peter Cayetano, ang kanilang mga tinaguriang Maleta Boys at iba pang mga testigo ay kulang sa kredibilidad at konsistensya. Kung tunay na matibay ang kanilang mga testimonya, bakit hindi nila ito harap sa mga lehitimong senador na may hawak ng totoong Blue Ribbon Committee? Ang sagot ay halatang natatakot silang magkakamali at mabulalgar. Ang mga scripted na pahayag kapag sumalang na ang mga witness kuno na ito sa totoong cross-examination. Kung walang pagsusulsol, magbubulong o magdidikta ng mga dapat sasabihin, guguho ang kanilang mga gawa-gawang kwento sa harap ng mga tunay na mambabatas. Kasabay nito, isang malaking kasinungalingan ang mga paratang ni Marcoleta na gawa-gawa lamang ang mga security threat sa Senado noong nakaraang Hunyo 11 upang mapigilan ang kanilang pagdinig sa katunayan. Dapat si Marcoleta ang unang nakakaalam na totoong may banta sapagkat siya mismo ang isa sa mga aktibong naghihikayat at naguudyok sa mga taga-suporta ng DDS at mga miyembro ng sektang kanyang kinabibilangan upang mag-ingay at magdulot ng kaguluhan sa labas ng institusyon.
ang paggamit ng emosyon ng mga masa upang paghasik ng destabilisasyon ay isang peligrosong taktika na siya mismo ang nagpapanipula. Panahon na upang itigil ni Marcoleta ang kanyang mga palabas at pagdadrama. Ang sambayan ng Pilipino ay hindi na bulag sa mga ganitong estilo ng pamumulitika. Wala nang lusot ang mga nagtataksil sa tiwala ng bayan. Ang nararapat niyang gawin ay harapin ng buong tapang ang mga kaso sa korte ng may legal na basihan at hindi sa pamamagitan ng mga press conference na puno ng emosyon at paninira. Ang realidad na dapat nilang tanggapin ay malinaw, ang kanilang katapatan ay hindi para sa sambayan ng Pilipino, kundi para sa interes ng pamilya Duterte. Panahon na para panagutin ang batas ay dapat umiral para sa lahat, sikat man o makapangyarihan.